declaring the safe passage of a person like Saldico is one. But doing something in order that that declaration or that statement will find reality is another. Halimbawa po, the former president of the Philippines was arrested, temporarily confined in a military, Villamor Air Base. And he was eventually turned over to the Netherlands, halfway around the planet. If the DFA is concerned about the citizens' right, paano nangyari yun? But that is a question later. I am only trying to cite this one kasi sinasabi natin you can make all the precautionary measures, all the protective measures you can think in the world. Pero ganun lang. So, pwede bang malaman namin ng may konting detalye ba tayo na mapangahawakan like ano po ang ginagawa nyo usually sa ganitong sitwasyon? Ito lang siguro ang sitwasyon na very, very novel. Why? Saldico is not now an ordinary fugitive. He happened to be the key to the unlocking of all these anomalies, the bigger anomalies associated with our flood control projects. This is, I think, the biggest anomaly in the history of our country. So hindi lang po ganun nasasabihin natin, inalis po natin yung, na-cancel na po yung passport ba? Pero, ano po talaga ang gagawin? Bigyan nyo nga kami ng halimbawa kung ano yung mga precautionary measures just to make him, halimbawa, hindi lang yung ordinary diligence or ordinary protections you have in mind because we need to hear him. Marami siyang sinabi. And I think the Filipino people are waiting na ma-process natin lahat yung kanyang sinabi. Especially the personalities behind his expose. Alam natin, napakaraming taong interesado sa kanya. Yung mga taong binanggit niya. At hindi po pangkaraniwang tao yung mga yon. So hindi lamang po administrative na parang ganun lang kasimple. So we can now cancel the passport of Saldico. If you understand, Mr. President. That's right. Upon cancellation, as mentioned earlier, the DFA is duty-bound to inform the holder of that passport that he no longer carries a valid document. And thereafter, as they would for any other Filipino citizen, they must, to the extent of their office, be able to guarantee safe passage. Tulad nga ng sinabi ninyo, kakaibang testigo at passport holder si Saldico. At kinakailangan yung safe passage nga niya magarantiya. So unang-una, yung mga foreign posts sa kanyang pinanggalingan, kung Portugal man yan o Japan o kung saan man siya, sasabihan natin yung mga Philippine Embassy at konsulado doon. Ganon din yung konsulado doon, kinakailangan timbrehan din yung kapulisan at yung iba pang law enforcement agencies doon sa foreign country na yon. Pagkatapos noon, yung DFA aabisuhan rin sa paglapag dito sa Pilipinas. Yun ang tanging magagawa po nila. Yun na lang ang tanging magagawa nila, Mr. President. Pero yung mga kalaban, na perceived na kalaban na binanggit niya sa kanyang expose, magagawa din nila Natakutin po yung inyong mga tatawagan. O maaaring susuhulan nila yung mga opisinang pagsasabihin niyo to protect Saldico at all cost. Tama po ba yung aking iniisip na meron din silang kakayahan?
maliwanag na higit ang kanilang kakayahan dahil mabibigat ang binitawan niya sa makapangyarihang mga tauhan at opisyal. Siguro ang maaari ring gawin ng DFA ay humingi sa mga foreign governments ng armed escorts or karagdagan na security dahil sila naman ang nandun at may kakayahan. Baka maaari rin siguro maliban pa sa mga foreign postings natin, yung Philippine Embassy, yung konsulado, humingi na rin ng tulong doon sa mga law enforcement sa ibang dako. Kaya po ba nilang gawin yun, Mr. President? Kaya naman nilang gawin yon. Parati naman sila nakikisuyok kapag may gulo, kapag may aberya, kung may problema. At eto nga, yung issue ng fugitive, hindi ito magiging kauna-unahang pagkakataon na nasabihan yung foreign countries po. Salamat po sa inyong optimism, Mr. President. Sana po ay mangyari yun. At si Saldico ay malaya at walang kagalos-galos na makauwi sa ating bansa upang sa ganun ay maproseso ang lahat ng kanyang sasabihin at ang taong bayan po ay masatisfy sa lahat ng mga kaugnay na steps na gagawin upang sa ganun ay makamit po natin ang katarungan. Maging accountable po ang lahat ng mga taong binabanggit doon sa kanyang expose. Kung yun po ay panaginip, para sa akin, sana po'y magkatotoo. At alam ko po, ang ating sponsor ay ganun din ang kanyang iniisip. Kung maaalala po ninyo, dun kay Congressman Arnie Teves, na gawan naman ng paraan ng ating DFA na maiuwi yung si Congressman dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon, nananatili pa siya dito sa atin. Opo, pero si former Congressman Arnie Teves po ay hindi naman po nag-expose ng ganung napakalaki pong mga pangyayari na nakapagdulot po ng kalungkutan sa ating mga mamamayan. Totoo po yan at alam niyo na sang-ayon po ako sa sinasabi ninyo. Magbigay po tayo ng mas akmang halimbawa, Mr. President. Section 17 po ng ating Republic Act 9851. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, blah, blah, blah. Sa Section 17 po, Mr. President, sinasabi, the state, ang Pilipinas po, shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this Act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. Una, the accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Ito po yung bone of contention. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Mr. President, anong bahagi po nung binasa ko ang nag-apply kay former President Rodrigo Duterte? Watch out for part 3. Pakiwari ko po, wala. Ngunit, ang pagkasabi ng dating DOJ Secretary Remulla na